Grabe mga ka-dreamers, ngayon naman ay samahan ninyo nga akong sorpresahin ng unang pamilya na kumupkup sa amin nung panahon ng kawalan. Sa mga hindi nga po pala nakaalam, napakaraming pamilya na aking tinirahan bago nga ako nakatapos ng pag-aaral. Lingid nga sa aking kaalaman na hindi ako magiging ganito ngayon kung wala sila noon. Kaya naman ating babalikan bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng ginawa nila para sa amin. Kayo ba mga ka-dreamers, naranasan nyo rin bang manirahan sa ibang tao? Kung kayo nga ay matagal nang nanonood sa akin, marahil ay batid nyo na ako ay lumaki sa iba't ibang pamilya. Noong nasa ika-4 na baitang kasi ako sa elementarya ay naghiwa-hiwalay na kami ni na mama. Sapagkat kinukulang nga ang nakukuhang pera ni na mama sa pagkakaingin. Dahil nga sa problema na iyon mga ka-dreamers, si mama ay nagsimula ng magtrabaho bilang kasambahay. Since bata pa nga kami noon ni Bunso, ako ay 9 na taong gulang, siya ay 8, kaya naman hindi pa namin kayang manirahan na kami lamang. At para nga hindi mangamba si mama kapag siya ay nasa malayong lugar, kaya naman ipinagkatiwala niya kami dito nga kay Nakakanghati at Kakangguyo. Sila ang unang pamilya na kumupkop sa amin nang wala ngang pag-aalinlangan. Bale, sobrang layo nga pala mga ka-dreamers ng bahay ni Nakakanghati sa bayan. Tapos kung mapapansin nyo nga ay napakahirap talaga ng daan patungo sa kanilang tahanan. Halos kalahati pa nga lamang ang aming nararating ay nagpahinga muna ako rito pagkalusong nga sa matarik na daan. Makalipas nga ang ilang minuto na pagpapahinga ay binagtas na namin ito ngang lubak-lubak na daan na hindi mo mawari kung kalsada pa. Subalit napakalaki na nga pala ng pinagbago ng kalsada rito kasi may kaunti ng sementado. Noon kasing tumira kami rito ni Bunso, I think 2010 iyon, talaga namang hindi makapasok ang motor tulad ng ginagamit ko ngayon. Bali ito nga pala mga ka-dreamers yung paaralan kung saan nga kami ni Bunso nag-aral ng grade 3 at grade 4. Ito naman yung daan na amin niyang binabagtas araw-araw kapag kami ay pumapasok. Abay grabe, kahit 13 years na nga ang nakalipas, may mga bahagi pa rin ng kalsada na sobrang hirap daan. Tuloy na pasubo yung bagong sapatos na regalo nga sa akin. Ganyan na ganyan din ang buhay natin mga ka-dreamers, minsan mahirap. Subalit pasasaan pa ba't mararating din natin ang ating patutunguhan. So yan mga ka-dreamers, narito na nga pala ako sa tayo kung saan natatanawan ko na yung bahay ni Nakakanghati. Kauna-unahang nag-alaga sa amin noong ako ay 10 taong gulang. Pinuntahan ko ngayon para dalahan nga ng isang sakong bigas. Tapos syempre na kaunting halaga ng salapi. Uy, ayun do. Ayun, may bahay dun sa bahaging iyon. Yun ang bahay ni Nakakanghati, ang pamilya na unang nag-alaga sa amin nung nagkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid at saka si mama. Yan yung ating dadaanan ngayon. Kaso, parang maputik, hindi papasok yung motor, kaya naman tiyak na maglalakad tayo patungo ron. Bali, napakatagal na nga pala mga ka-dreamers ng lumipas na taon simula nang huli kami magkita ni Nakakanghati at ni Nakakangguyo. Kaya naman maaring hindi nila ako makilala ngayon kasi syempre, lumaki na si ka-dreamer. At ang gagawin natin, hindi agad tayo magpapakita. Susuot ako muna nitong aking helmet na Evo. Uy, susuotin ko itong helmet na Evo papunta roon, tapos magtatao po ako. Tapos, dadalhin ko yung bigas. Sasabihin ko, may nagpapadeliver. May nagpapadeliver? Meron ba nagpapadeliver ng bigas? Tapos, susubukan natin kung makikilala pa niya ako sa pamamagitan ng pandinig niya ng aking boses. Uy, eto, bubuhatin. Tiyak na mabubuhat natin ngayon ng isang sakong bigas. Kung makikita nyo mga ka-dreamers, hindi nakikita ang aking mukha rin eh. Oh. Dahil ngayon ko na nga lamang muli sila makikita, kaya naman sinuot ko na itong aking helmet para sorpresahin nga sila. Sapagkat nais ko nga subukan mga ka-dreamers kung makikilala ba nila ako sa pamamagitan ng aking paglalakad, pananamit, pati ang aking boses. O diba yung ganitong mga kalokohan ay napapanood ko lamang dati-rati sa iba, ngayon ako na ang gagawa. Ikaw! Ay, kilala! Naligaw! Wala kayo din ako makikilala. Naligaw! Sino yan? Nakilala mo ako? Kilala ko. Sino ako? Kasi ang ate. Ate? Oo, ay kilala ako. Kahit ako nakasimit. Oh, taho. Sino ang guryo po? At naibag to yung kaiga. Hello po. Alonso. Kakanggaryo, kilala mo po ako? Hindi na. Turinig kayo. Kilala mo ako? Kilala? Kilala. Ay, kala ko hindi mo ako makikilala. Kaya ako nag-helmet anak. Kilala. Ay, si Irene yun ah. Akal ko na hindi nakapunta rin. Last time nagpunta ako, hindi Naman tayo nagpanguta. Hindi mo na ako kilala, no? Hindi nga. Meron dito na dalawang bata nun, yung 9 na taon at 8 taon, no? Oo, noon. Ay, ako na ho yun. Yung lalaki. Matagal ang panahon. Opo, para pong 2000 na po yun.
2012. So yun mga ka-drivers, nakikilala pa rin ako ni Kakang Hati pero si Kakang Goryo hindi na ako makilala. Kasi nga tumira kami rito ay parang ako ay siyam na taong gulang, grade 4. Grade 4. Ito po, yan yung bahay na tinira natin dati. Ito ba katoy? Hindi pa napapagawa o. Luman-luma na. Ay, kaya ako kami pupunta dito ay talaga bagang dami din napunta. Ito na po si ate. Ay ba siya, hindi nyo nag-uuling dyan. Yung tonggoy ano. Yung nag-uuling dyan dati. Dahil sobrang tagal na nga pala mga ka-dreamers, kaya naman ang pagbigkas ko nga rito ay medyo nalito ako. 2012 ang sabi ko pero 2010 talaga. Bali iyan nga pala si Kakang Hati at Kakang Goryo ang mag-asawang kumupkup sa amin ni Bunso noon. Nakatutuwa nga sapagat kahit ako ay naka-helmet ay nakilala pa rin ako ni Kakang Hati, subalit si Kakang Goryo ay hindi na talaga ako makilala. Halay hanggang dito na lamang muna mga ka-dreamers, update ko kayo sa kasunod, medyo pagod na talaga.